Pagmasdan niyo ang larawan, nasa kalangitan ang maulap at ang apoy. Nandoon ng Diyos, nagdadasal. So, ibig sabihin nung ipinakita niya ang pula na kalangitan at ring of fire, hinihiling niya sa sangkatauhan magdasal. Sinusubok tayo kung gaano tayo kamalakas manampalataya sa Kanya. Alam niya na maraming magkakaroon ng destabilisasyon, maraming magkakaroon ng problema, maraming magkakaroon ng hindi kaaya-ayang pangyayari sa mundong ibabaw, kung saan siya rin ang may gawa. Kung sasabihin ninyo na yung sinabi kong video kahapon is isang hindi magandang gawain, bakit kayo naniniwala sa mga sikat na manghuhula? At bakit kayo naniniwala sa propesiya ni Nostradamus at ng iba pa? Balikan ninyo kahit i-google ninyo. Ano ba sa Ingles ang salitang hula? Di ba propesiya? Kung sasabihin mo na hindi ka naniniwala sa sinabi ko kahapon, sa simpleng paraan na mailigtas ang buhay ng sangkatauhan, sa simpleng paraan na mapigilan panandalian ang ulan at hangin, okay nang naman magkaroon ng ulan at hangin, wag lang nakakapaminsala ng ari-arian, wag lang makapagkitil ng buhay ng tao. 'Di ba? Lahat ng sobra masama, lahat ng kulang masama. So kung sinabi ko kahapon, gawin nyo isang beses lang dahil yung bagyong Pepito hindi na maganda ang epekto. May kasunod pang dalawang malaking bagyo. Ngayon, imbes na batikusin nyo yung pinost ko, kung ayaw nyong sundin, pwede lang. Basta ang mahalaga, magtulong-tulong tayo, ipaalala sa Diyos. Huwag lang naman tayo magdasal kung kailan may sakuna. Magkaroon man tayo ng problema, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Magkaroon man tayo ng blessings, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Ano ba ginawa natin ngayon sa modernong buhay? Ano ba yung pinapaka-Diyos natin? Pera. Ano ba maliban sa pera? Posisyon sa gobyerno. Estado sa buhay. Sa social life na buhay. Meron pa ba kayong panahon para mag-agawan sa harapan na upuan ng simbahan? Di ba wala na? May mga tao pa ba na gumigising ng alas 4 para magkaroon ng mga ano tawag doon? Yung vigil, di ba? Wala na. Kahit prosesyon, hindi nyo na kaya. Hindi lahat, hindi ko alam sa ibang relihiyon, pero dati may prosesyon ang haba. Ang haba ng prosesyon, ang daming mga taong sumasampalataya sa Diyos. Ngayon, ano sinasampalataya ninyo? Gadget, mamahaling gamit, pampaganda, ano-ano pa. Bago nyo ko batikusin, balikan nyo kung bakit hinihiling ng Diyos na magdasal kayo. Kaya niya hinuhugasan ang mga taong makasalanan. Kung sasabihin ninyo, yung mga politiko iaanod, hindi. Dahil hindi lang politiko ang makasalanan, kahit ordinaryong tao makasalanan din. Anghel nga, nakagawa ng kasalanan, itinapon ng Diyos sa lupa, tao pa kaya. Di ba? Darating ang panahon ng judgment. Nasa Biblia yan. So, hindi po pwede na hindi mo sabihin na yung tinuro ko kahapon is masama. Hindi. Hindi ko alam, pero sa Kabisayaan at sa Kamindanawan, yung tinuro ko kahapon, laging ginagawa yan kung kinakailangan. Yan ang isa sa sagradong gawain na hindi alam ng lahat. Paano malalaman ng mga tao na nasa edad 25 below? Dahil yung mga edad na 25 below ngayon, wala nang alam kundi magpagandahan ng cellphone, magpagandahan ng damit, ng reels, ng content, ng kung ano-ano pa, ni hindi nga magawang respetuhin at pasalamatan ang magulang at yung mga tao na naghirap para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ngayon, huwag niyong batikusin ang simpleng pamamaraan ng pagligtas ng buhay. Dahil bago pa nagkaroon ng medisina or mga high class na ospital,
may Diyos na ang mundo. At ang itinuro ng Diyos, gamitin ang sandata ng pananampalataya upang makapaggamot ka at makapagsalba ka ng buhay ng tao. Kaya binigyan ng powers ang iba, katulad namin. Yun nga lang ang iba ginamit sa masama, mambarang, mangkulam, manggayuma at mangsumpa. So walang masama kung pipigilan mo ang ulan at tubig minsan. Dahil kahit sinong tao, di ba sunog na sunog, nagtutulungan kayo na magtapon ng tubig kahit isang tabo, basta makapagtapon ng tubig kahit anong paraan, maibsan lang at mapatay lang ang sunog. Dahil naaawa tayo sa buhay na magiging crispy at abo, sa ari-arian na matagal pinag-ipunan, at sa mga buhay na makikitil. Oh, walang masama sa tinuro ko dahil pagsalba lang yun ng buhay. Ang masama kung tinuruan ko kayo paano kumitil ng buhay.